Isang mahalagang programa ang pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Zamboanga Peninsula sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang Initiative. Kasama sa mga nakinabang ang iba't ibang barangay at mga presidential scholars bilang bahagi ng layunin ng pamahalaan na mailapit ang mga programa at serbisyo sa mas maraming Pilipino. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng patuloy na pagpapatupad ng mga proyektong nakatuon sa pag-unlad ng mga komunidad at suporta sa edukasyon. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Bago dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na magbabago at iayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Tuwing ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang kuminhawa tayo. Ipagong malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Maaari na po tayong maupo. Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo ay nagtitipon-tipon ngayon para sa Bawat Bayan Makikinabang Zamboanga Peninsula. Para sa panimulang bahagi ng ating programa, tinatawagan natin ang punong lungsod ng siyudad ng Zamboanga na si Mayor Kaimer Adanti Olaso para sa kanyang pambungad na talumpati. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Muy buenas días kanaton todo. Buenas tardes. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Nadatun marmano-hermana Muslim. Ako po si Mayor Kaimer Adanti Olaso ng Zamboanga City. Taos pusong bumabati at mainit na tinatanggap sa ating bayan ng Zamboanga ang ating mahal na Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
At sa ating mga opisyal na pambansang pamalaan, ang ating Secretary ng DSWD, Secretary Rex Gatchalian, Sap Anton Lagdameo, ang mga gobernador ng iba-ibang riyon ng Region 9. Nandito ang aking palangga from Zamboanga, Sibugay, ang kapitbahay ko muna, Dr. Dulce Ann Hopper. Welcome to Zamboanga City. Governor Dexter Darrell Uy from Zamboanga del Norte. Of course, my classmate in the 19th Congress, Governor Divina Grace Yu, nandito po sa atin ngayon. At ang kanyang asawa, nandito rin, former Governor Yu. And of course, hindi ko makalimutan to, ang First District Representative ng Zamboanga City, Congresswoman Kachua, together with the representative of District 2, Congressman Cap Jerry Toton Perez, ang ating mga punong barangay ng Distrito 1, Distrito 2, of course, our ABC President, no other than Jordan Evangelista. Mga kinatawan at iba't ibang ahensya ng pamahalaan, DSWD, nandito po ngayon sa atin. At sa lahat ng ating mga panauhin, maligayang pagdating sa Zamboanga City. Ang pagtitipong ito ay higit sa isang turnover social ceremony or projects para sa ating mga kababayan. Ito ay patunay na kapag ang pambansang pamahalaan at ang lokal na pamahalaan ay nagkakaroon ng kaugnayan, nagkakaisa, mas mabilis ang ating mayahatid na tulong sa ating mga kababayan. Sa ating mahal na Pangulo, President Bongbong Marcos Jr. Sir, maraming salamat po sa inyong tulong para sa ating bayan. Alam po namin ang nangyayari sa inyo. Pero kahit ano pa nangyayari, tuloy pa rin kayo bumibisita ng Zamboanga City. Siguro, nung umupo kayo bilang Pangulo, hindi lang isa, hindi lang dalawa, pang-5 beses yun na nandito sa Zamboanga City. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Rest assured na nandito po ang Zamboanga City. Nakikita namin kung ano nangyayari sa ating bansa. At habang kayo ay ang Pangulo namin, nandito po kami, umagapay at sumusuporta po sa inyo. Maraming salamat. God bless you and thank you. More power. Maraming salamat, Mayor Olaso. At sa puntong ito, ating inaanyayahan ang ating mahal na Pangulo upang pangunahan ang paggawad ng Social Civic Projects Fund o SCPF Financial Assistance na may kabuuang halaga na 371,800,000 piso para sa Zamboanga Peninsula kung saan may tig 200,000 piso ang bawat barangay. At upang tanggapin ang tseke na nagkakahalaga ng 19,600,000 piso para sa syudad ng Zamboanga, ating inaanyayahan si Mayor Kaymer Adanti Olaso, ABC President Joseph Daniel R. Evangelista at Maria Angela D. Francisco na kumakatawan sa 490 na Presidential Scholars ng syudad. Ngayon naman po, upang tanggapin ang tseke na may kabuuang halaga na 138,200,000 piso para sa probinsya ng Zamboanga del Norte, inaanyayahan po natin si Governor Darrell Dexter T. Uy at Kenneth C. Gimong na kumakatawan sa 3,455 na Presidential Scholars ng lalawigan ng Zamboanga del Norte. Atin ding inaanyayahan ang gobernador ng lalawigan ng Zamboanga del Sur, Governor Divina Grace Yu, ABC President Roel A. Amban at Caril L. Ateniedo na siyang kumakatawan sa 3,405 na Presidential Scholars ng lalawigan ng Zamboanga del Sur upang tanggapin ang tseke na nagkakahalaga ng 136,200,000 piso. At ngayon, upang tanggapin ang tseke na nagkakahalagang 7,800,000 piso, ating inaanyayahan ang gobernador ng lalawigan ng Zamboanga Sibugay, Governor Dulce Ann K. Hoffer, at ABC President Abdul Mukim B. Musa at Rovi Orlin Sampuro na kumakatawan sa 1,970 scholar ng lalawigan ng Zamboanga Sibugay.
Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations sa rehiyon ng Zamboanga. Ngayon naman po, ating tinatawagan si Special Assistant to the President, Antonio Ernesto F. Lagdameo Jr. para ipakilala ang ating panauhing pandangal. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Thank you. Maraming salamat sa Anton Lagdameo sa iyong pagpakilala. Maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong napakainit na salubong na binigay. Magsiupo po tayo. Mainit na salubong na ibinigay ninyo sa akin ngayong araw. Ako'y natutuwa, kagaya ng sabi ng ating butihing mayor, napapadalas nga ang bisita ko rito sa inyo. At palagay ko kasi mas maganda rito, pag pumupunta ako dito, hindi kagaya doon sa Maynila, yung mga tao rito nakangiti. Sa Maynila, medyo mas mahirap ang buhay siguro doon. Kaya hindi sila nakangiti gaano. Anyway, andito po kami para ipamahagi yung ating tulong sa ating mga local government, lalong-lalo na sa ating mga barangay. Dahil ito po ay isang programa, nagbuo po kami ng pondo para sa socio-civic development programs. Ito po ay programa na ating ginawa upang tulungan ang ating mga barangay officials at saka tinutukoy natin ito sa ating mga mag-aaral. At itong pondo na ito ay gagamitin para sa ating mga magiging tawag na presidential scholar. Ito ipapaliwanag ko sa inyo. Meron po kami, dahil po ako mula nung ako ay naging gobernador po ako mula nung 1998 hanggang 2007 sa Ilocos Norte. At yun po ay ang naranasan ko ron ay sinasabi ko parang hindi masyadong nag-uugnay ang national government at saka ang local government. Kaya sabi ko sayang naman, maraming magagaling sa local government, maraming magaling sa national government, dapat talagang sabay-sabay nagtatrabaho. Kaya meron po kaming isang programa, yung LGSF, yun naman yung para sa Local Government Support Fund. Ito, nagbigay tayo ng bigas sa ating mga nangangailangan na kababayan. Ito naman ay hiwalay na programa ito. Ito talaga nakadirect ito sa ating mga barangay. Ito po ang ginawa namin. Ay gumawa kami ng programa para bigyan ang bawat barangay ng 200,000 piso. Bawat barangay. Dahil po, nung gobernador ako, nagrereklamo yung mga barangay chairman namin. Sinasabi, pagka hinihingi namin yung share namin, nangyayari na lagi nasasabi, naubos na naubos yung 10% namin, nagamit na, nagkabagyo, nagkasakuna, whatever. Kung ano, hindi mo naman masisi talagang alam ko naman local government laging naghahanap ng pondo yan dahil siyempre kulang lagi. Kaya sabi ko, bigyan natin pagkakataon naman ang ating mga barangay official na makapaglabas ng kanilang sariling mga initiative. Kaya ito po ang ginawa namin. Lahat ng barangay, hindi lang po rito, sa buong Pilipinas, lahat po ng barangay, binigyan po natin ng 200,000 pesos, lahat. At ang hiningi lang namin sa ating mga barangay official ay yung kalahati nun ay ibigay natin sa mga scholar. Yung pong mga scholar na yon ay tawag ngayon ay ang presidential scholar dahil ang kanilang scholarship ay nanggaling sa Office of the President. Kaya po, so sabi namin, 200,000 ang ibibigay namin sa inyo. Yung 100,000 gamitin ninyo para tulungan ang mga scholar natin. Bawat barangay ay mamili kayo ng 5 na scholar, kada barangay, bibigyan natin ng tigda 20,000 piso. At yun ay parang tulong sa kanila. Ang sabi ko pa nga, mamili kayo yung mga nag-aaral na malapit na magtapos,
Pero baka hindi makatapos dahil sila kulang sa pambayad, kailangan magtrabaho, kung ano man. Kaya ito ay tulong para makapagtapos sila. Dahil po napakahalaga ng ating edukasyon para lalong-lalo na para sa ating mga kabataan. Kaya yung mga presidential scholar ay lagi kong nung pagka meron kaming orientation na ginagawa ko minsan, ay pag yan ang lagi kong sinasabi sa kanila, ito'y pakinabangan ninyo na mabuti, yung 20,000 na ibibigay ng Office of the President sa inyo, pakinabangan nyo na mabuti dahil napakahalaga niyan. Napaka-importante na maging magandang training ninyo, na magandang pinag-aralan ninyo, meron kayong diploma o meron kayong magandang kaalaman para matulungan ninyo ang sarili ninyo, para sa mga buhay ninyo, para sa mga pamilya ninyo, para sa komunidad ninyo. At sa ganung para natutulungan nyo yung buong Pilipinas. Aahon tayo kapag magagaling ang mga kabataan na sumusunod sa atin. Sabi ko, kailangan matuto na kayo dahil etong mga magigiting na mga local executive na ito, pati na ako, isama na natin, hindi naman kami forever. Malapit na kayo na. Kaya dapat handa kayo. Kaya pagbutihan ninyo ang kanyang pag-aaral, pagbutihan ninyo ang pagtrabaho kayo ng mabuti para talagang makaipong kayo ng maraming kaalaman at maraming karanasan na magagamit ninyo sa inyong mga buhay. At lagi kong may pinapaalala sa ating mga scholar, sabi ko nga sa kanila, ang pinakamaganda dito sa aming ginagawa, dahil aking pananaw, ang edukasyon na ibinibigay ng pamahalaan sa taong bayan, sa mga kabataan, ay hindi ito pribilehyo. Para sa akin, ito'y karapatan. Kaya dapat talaga gagawin ng pamahalaan lahat ng kayang gawin para tulungan ang ating mga estudyante, lahat ng mga mag-aaral. At napaka-importante po niyan dahil lagi kong ipinapaalala sa ating mga estudyante, itong mga scholar, alam nyo, napakahalaga ng magandang marami kayong kaalaman. At parang biyaya yan talaga na hindi kayang mawala, hindi mawawala yan. Basta nakapag-aral na kayo, nakapagtapos na kayo, kung ano man ang pinag-aralan ninyo, ay nasa sa inyo yan, yaman na ninyo yan. Kahit ano pang mangyari sa buhay ninyo, hindi na makukuha sa iyo yan, hindi nalulusaw yan, hindi kayang agawin ng kahit sino yan, hindi kayang nakawin ng kahit sino yan. Habang buhay, nasa sa inyo yan at magagamit ninyo yung kaalaman na yan, yung husay na matutunan ninyo sa mga eskwelahan, magagamit ninyo yan sa buhay ninyo araw-araw. Kaya't pagbutihan ninyo. Sino ba yung mga presidential scholar? Meron ba tayong presidential scholar dito? Ito. O yung mga iba. Yan ang aking sinasabi sa inyo. At gamitin nyo na mabuti itong 20,000 na ibinibigay namin para talagang magtapos kayo at maging magandang pag-aaral niyo. Mag-aral kayo, magsipag kayo sa pag-aaral, magsipag kayo sa sa school ninyo para marami kayong maging karanasan at marami kayong matutunan at ay napaka-importante niyan. At pagdating ng panahon, alam mo, nung kaedad ko kayo, parang sabi ko, matagal pa yan, hindi pa naman darating yan. Magugulat kayo, hindi natatagal yan, nasa sa inyo na, nasa kamay na ninyo ang patakbo ng buong Pilipinas. Hindi ng gobyerno, kahit sa private sector, kahit sa public sector, kahit saan. Ito ang kayo na ang haharap, kayo na ang hahanapin ng taong bayan para magpatulong. Kaya dapat ready kayo, dapat handa kayo, dapat marami na kayong alam na gawin, kabisado na ninyo patakbo ng kung saan man kayong sektor at sa ganung paraan marami kayong matutulungan. Sa ngayon, meron tayo ngayon mga 42,000 plus na barangay, more or less, 42,000 plus. Kung makapagbigay tayo ng ganitong klaseng pondo sa lahat ng barangay, at gagawin po natin yan, hindi lang po dito, gagawin po natin sa buong Pilipinas yan. Pag nakapagbigay tayo, itong taon na ito, ang magiging scholar natin ay labis sa 200,000.
200,000 na makakapagtapos na baka kung hindi sila nabigyan ng tulong ay hindi nakapagtapos. Kaya napakalaking bagay yan. Alam niyo po, pagka nagkaroon ng 200,000 scholar dito sa Pilipinas, ay mararamdaman ka agad na lumalago, gumagana, umaahon ang ating ekonomiya, gumaganda ang ating mga komunidad. At sa ganung paraan, hindi lang yung komunidad niya, kundi sa buong Pilipinas. Kaya napaka-importante po nitong programa na ito. Ngayon, yun ang ginagamit po yun po ang gagamitin dun sa kalahati ng 200,000. Yung naiwan naman na 100,000, nasa sa inyo na yun. Kasi nasa initiative, ang mga inisyatibo ng ating mga barangay official, pabayaan natin sila dahil ay lagi kong sinasabi, sa aking pananaw, wala nang mas marunong, mas alam ang sitwasyon doon sa kanilang lugar kung hindi ang mga local government official. Kaya bawat barangay, ang eksperto sa barangay, yung mga barangay official, alam nila yan. Kahit sa sulok, kabisado nila. Lahat ng tao, kilala nila. At alam nila ang problema. Pero etong pinakamaganda, sabi ko, yun na nga sinabi ko, dapat magbigay tayo. Sabi nung pinag-uusapan namin ito, tinatanong, anong gagawin? 100,000, bibigay natin sa scholar. Anong gagawin no sa 100,000 pa? Sabi ko, babayaan mo na sa mga chairman, mga barangay official yan, bahala na kayo. Kayo nang bahala sa inyo gagamitin yung 100,000 na yon. At iba-iba yung mga napuntahan, nakapagbigay na po tayo doon sa sinabi kong 42,000 plus na barangay, nakapagbigay na po tayo, halos 20,000 ay nabigyan na nito ng Socio-Civic Development Fund. Ito po, ay kaya naman po, ay patuloy natin gagawin at maganda ang magiging resulta nito. At magagamit na nga ninyo. Yung ibang pinuntahan namin, bumili ng bigas. Yung ibang pinuntahan namin, bumili ng motorsiklo. Yung iba, pinagawa yung water system. Yung kung ano-ano. Pero nasa sa inyo na yon. Dahil alam niyo eh. Alam niyo, yun ang sinasabi ko mula nung naging congressman ako, mula nung umalis na ako bilang governor. Sinasabi ko lagi sa mga kasamahan ko, makinig kayo sa local government. Dahil kahit nasa palagay, kasi ang inaakala, ay wala, puro problema lang ang dinadala sa amin. Hindi kasi kayo nakikinig, makinig kayo. Nagdadala nga ng problema, pero kadalasan may solusyon. Dahil alam din nila kung paano ayusin ang problema. Kailangan lang ng konting pondo. Kaya yan po ang ating ginawa para bigyan natin ang ating bawat level. Ito po, yung LGSF, nagbigay tayo sa probinsya, nagbigay tayo sa mga lungsod, nagbigay tayo sa mga bayan. Ito naman para sa mga barangay. Para naman ang local government natin ay empowered na meron silang magawa. Hindi lang naghahanap ng pondo lagi, wala silang magawa dahil walang hawak na pera. Ito po ay palagay ko basta't pagandahin po natin. At sinasabi ko nga sa ating mga local official, lahat tungkol doon sa LGSF at saka doon sa Socio-Civic Development Fund. Ang sinasabi ko, pag maging maganda ang takbo ng programang ito at yung programa doon sa LGSF, kung maganda yan, titiyakin ko sa budget ng 2027, palaking pa natin yung bibigay natin. Kaya patunayan natin sa ibang mga ahensya ng national government na magaling din yan, magaling din naman ang mga local government. Akala nyo kayo lang, maraming magaling sa local government. Marami akong kilala mga sikat sa local government. Kaya eto, patuloy natin gawin, ayusin natin, gamitin natin ang tama. Tulungan natin lahat ng mga nangangailangan ng tulong. Alam niyo po, ang isa pang naging polisiya ko, personal na policy, ay sinasabi ko, hindi lang naman ang national government nang uutos sa inyo na gawin nyo ito, gawin nyo yan, gawin nyo ito. Nakikinig din kami sa inyo. Kapag may kailangan kayo, kapag may nakita kayong problema, sabihin ninyo sa amin, sabihin ninyo sa mga local government official, sabihin mo sa mga barangay official, sabihin mo sa bawat ahensya ng national government. Kung kaya namin gawin ang hinihingi ninyo, gagawin namin
basta't hanggat kaya ng pamahalaan makatulong sa inyo sa kahit na anumang paraan, ay basta't sinabi ninyo na kailangan ninyo ito at kaya namin ibigay, gagawin po natin. Asahan ninyo na inyong pamahalaan ay nandito, nakikinig sa inyo, at kami po ay walang ano bang kasabihan ngayon, walang iwanan ito. Basta't lagi tayo mag-uugnay, lagi tayo magandang kooperasyon, palagay ko, marami tayong matutulungan, marami tayong matutulungan yung mga naghihirap, bibigyan natin, matutulungan natin, yung mga may problema, maaalalayan natin, at kahit papano maramdaman ang serbisyo na idinadala ng pamahalaan. Yun lamang po, at patuloy po natin, gawin natin ito. Andito po ang pamahalaan ninyo, nasa tabi ninyo, nasa likod ninyo. Maraming salamat, magandang hapon po. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Makakatulong po talaga siya sa amin since mas mahal po ngayon yung gasolina and sa transportation po. To our President Bongbong Marcos, I would like to say thank you po sa opportunity na ibibigay niyo po sa amin sa mga college students, and it will really help us a lot po. Ang pera na ito ay makakapagtulong po sa pagbayad ng mga tuition namin sa aming paaralan, sa pagbili ng mga school supplies namin, at hindi lamang po sa aming sarili, kundi po para sa aming mga kapatid po na nag-aaral din. And also po sa mga magulang namin, makakatulong din po ito, yung punong Pangulo. Maraming salamat po. Napakasaya po ng aming puso ngayon dahil po napili po kami sa 5 mga scholar po, presidential scholar po. Ito po ay makakapagbigay po talaga sa amin ng mabuting at magandang kinabukasan po sa future namin. Para sa kanilang pag-aaral po ito. So, it is a first. It is a first of a sitting president na gagawin po ang ganitong klaseng programa. At para naman po sa mga barangay, magkaroon po sila ng mga equipments para magamit naman po doon lalo na sa mga barangay naman na mas nangangailangan na ang pondo po ay kakarampot po lamang. Ang mensahe po natin sa ating kagalang-galang na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay magpapatuloy po sana ang inyong mga adikain at mga plano, mabuting kalusugan po para sa ikauunlad pa ng ating bayan. Mahalaga po ito sa aming barangay at saka malaking tulong po din ito sa mga estudyante. Hindi lang po ito sa barangay, pati na din sa mga parents, sa lahat ng mga nangangailangan. Mahal ng Pangulo, maraming salamat po sa tangkilik na binigay mong proyekto sa amin. Hindi lang sa aming barangay at saka sa aming lahat na taong dito sa Zamboanga.